Isang magandang umaga mga kababayan, nagbabalik muli. Sir Co-op, ito po, magre-react lang po tayo. Ha? Grabe ka na talaga, Cara David. Yung wish mo talaga ano, sa mga, nang dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin, itong mga public servant natin, ba nadali pa itong si dating spokesperson ng COMELEC, ha? The longest serving spokesperson itong si James Jimenez, no, namatay po, no, sa edad na 52, no? At mukhang may nadaplisan yata diyan sa loob ng Comelec, mga kabayan, no? Hindi na lang susayang. Hindi pa talaga yung isang taga-Comelec na walang ginawa ko hindi nagpapaalipin dahil sa pera. Oh, at sana din, no? May isa pang spokes din. Oh, may tagapagsalita din. Oh, hindi na lang babanggitin kung sino 'yan, no? Eto nga, no? Sana gumawa na lang tayo ng mabuti habang tayo pa ay nabubuhay. Kasi nga, pag ikaw ay lumisan sa mundong ito, dalawa lang yung ano mo, dalawa lang yung patutunguhan o reaksyon ng taong bayan. It's either pagtatawanan ka, instead na, imbis na namalam ka na, nagpahinga ka na, pagtatawanan ka pa ng sambayan ng Pilipino, or pag mabuti yung ginawa mo, talagang maraming makikiramay dahil sa iyong mabuting pagtatrabaho at panunungkulan sa bansang Pilipinas, sa gobyerno natin. O ito, basahin natin mga kababayan, ha. O, James Jimenez died at 52. O, rest in peace. O, nakikiramay po itong mga kababayan natin, ha. Recent death of Difference Jimenez on January 28, 2026. News broke regarding the passing of former COMELEC spokesperson James Jimenez. James Arthur Jimenez, no, 1973 to 2026, was a prominent Filipino lawyer. Abogado pala itong si James Jimenez. Lawyer and a public official best known as the long-time spokesperson for the Commission on Elections. Mantakin mo yan, ha? Pinakamahaba po, no, na naging spokesperson na naglingkod sa bayan natin. He passed away on January 28, 2026. Okay, career highlights. Ito po yung mga karera, no, ni yumaong James Jimenez. Longest serving spokesperson. He held the role of COMELEC spokesperson for over 16 years. Mantakin nyo, ang tagal na din pala, no, na naninilbihan sa bansa natin. From July 2006 to September 2022. 16 years, ang tagal din, no? So, nag-retired siya noong September 2022 sa panahon ito ni Tatay Digong. Paalis na din, no? Patapos na din yung termino ni Tatay Digong dito. Serving as the agency's primary face through numerous national and local elections. Ayan. He is credited with modernizing COMELEC's communication by pioneering its official social media channel to engage directly with voters. Beyond his role as a spokesperson, he served as the Director of Education and Information Department o EID, where he focused on voter education and election transparency. He was a esteemed alumnus of the University of Santo Tomas or UST, where he was a decorated debater and student leader. Jimenez opted for early retirement from COMELEC in August 2020. August pala siya nag-retire, no? 2022. Upon his passing in 2026, the commission honored him as a steady voice who translated complex electoral laws into language the public could easily understand. Ayan mga kabayan, so nakikita natin na ang dami po talagang, no, nakikiramay. Ganon talaga 'yun mga kabayan, pag ikaw ay nasa mabuti yung ginagawa mo para sa bayan natin,
Mantakin mo yun, hindi po yan tatagal, no? Diyan sa Comelec bilang spokesperson, no? Kung talagang hindi ka matino magsalita or puro ka fake news, di ba? Garapalan, pakupalan. No? Kaya maraming nakikipagsimpatya sa pamamaalam po ni former spokesperson ng Comelec na si James Jimenez. Oh. Kaya kayong nandyan, lalong-lalo na dyan yung isang spokesperson, magbago ka na ng buhay. Oh. Kasi pag talagang ikaw ay nagpaalam sa mundong ito, naku, marami talaga sigurong matutuwa. Kasi nga, wala ka namang ibang sinabi na matino dyan eh. Puro ka lang pamimiki. Ultimo, harap mo ng mga media. Bibilugin mo pa yung utak nila. Sasabihin mo, kita mo yun? Health lang ng isang pangulo, itatago nyo pa. Di ang taong bayan tuloy, naiintriga. Bakit nyo ba itatago? Karapatan ng mamayang Pilipino malaman natin kung anong estado ng health condition ng ating Pangulo. Syempre siya yung commander-in-chief natin. Hindi po pwedeng itago mo lang yan, no? Kung ano ba talaga totoo, kung nagdadrama lang ba kayo, o kumukuha lang ba kayo ng simpatya ng taong bayan, kung ang taong bayan ba ay mag-worry sa kalusugan ng Pangulo. Sa totoo lang, hindi mag-worry dahil nagkasakit siya or whatever dyan, nag-worry kami kasi siya yung Pangulo. Di ba? Ang gulungan ng Pilipinas, di ba? Kasi kung hindi na siya fit, ibigay na natin kay Vice President Sara Duterte. Ang tagal na po natin inaasam-asam yan kasi wala pa talaga nangyayari sa administrasyon niya ngayon. Ang dami pong nagko-comment dito. RIP, condolence to the bereaved family, no? Mabuting tao, no? Talagang nagsiservisyo ng totoo. So makikita mo, no, yung komento ng ating mga kabayan na sila ay nakikiramay talaga ng lubusan. Kaya kayo diyan, yung spokesperson diyan, yung Comelec diyan, yung isa nadapisan lang yata. Kailan kaya magkakatotoo yan, no? Kasi ang taong bayan bakit nagagalit? Kasi lantaran yung nyo eh. Overpower ba? Ginagamit ninyong kapangyarihan ngayon. Ang dami pong questionable sa panunungkulan ni Bongbong Marcos. Talagang ang taong bayan nalilito, gulong-gulo yung pag-iisip. Ang daming nangyayari sa bansa, ang daming patayan, ang daming droga, ang daming pagpakukunwari, ang daming sarswela, kwento. So wala nang katotohanan yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Kaya tumigil lang kayo, oy. Alaka, sige. Baka pag tinamaan talaga kayo ng kidlat at kayo yung tatamaan diyan sa wish ni Cara David na lahat ng mga kurakot, sana mamatay na. Kaso nga, pati itong kita nyo, mula nung nag-wish si Cara David, sunod-sunod, yung mga nangyayaring namamatay dyan sa yung mga public servant natin, naisama patuloy itong si James Jimenez, no? Kaya magbago na kayo, 2026 na. Sana naman, bilang ano na lang sa inyong panunungkulan ba, magtrabaho kayo ng matino, mag-deliver kayo ng statement na talagang bukas sa inyong puso na talagang yung katotohanan lang. Hindi yung puro pagpapanggap ba. Kongreso, hindi na pinagkakatiwala. Kita nyo, pinagtatawanan ngayon ang House of Representatives. Ultimo Senado. Kukunti na lang din ang nanonood sa mga yung plenary nila, yung mga hearing nila dyan. Kita nyo yun? Kasi galit na po ang taong bayan. Kaya maghinay-hinay. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Naway ipagdasal pa natin na maibigay sa kanila yung wish ni Cara David.